Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to ang It's. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan po si Impostor. Ito, Pastor Kibuloy. Impostor tuloy. So ayan po si Pastor Kibuloy. At nako, ito ang balita. Ito pong si Vice President Sara Duterte ay sinupalpal. Sinupalpal itong ating Vice President Sara Duterte ni Senator Hontiveros. Tungkol saan ba yan? Tungkol dito sa kaso ni Pacquiao mga kababayan, ni Pastor Apollo si Kibuloy. At eto mga kababayan, meron akong nakuhang report at sinasabi dito na eto pong si Pastor Kibuloy mga kababayan ay natanggap na itong show cause order na inilabas ng Senado o sa pangunguna ni Hontiveros. At kasabay ng paglabas ng show cause order ay sinupalpal mga kababayan ni Senator Hontiveros itong si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, babasahin ko Babasahin ko itong report ng ABS-CBN News. Ayan mga kababayan. Sabi dito, ito pong kampo ng Kingdom of Jesus Christ, Head Apollo Kibuloy, already received the Senate's show cause order and they will answer it immediately. The Televangelist Legal Counsel assured the public. So natanggap na ng kampo ni Kibuloy yung show cause order. At sabi nila, wag daw mag-alala yung mga tao, sasagutin nila itong show cause order. So hindi pagtataguan. Wag daw mag-alala, hindi magtatago. Sasagutin nila itong show cause order. Pero si Kibuloy, magtatago pa rin. So, yon, sasagutin daw nila immediately. So, as soon as possible, ay sasagutin nila itong show cause order. Sabi ni Attorney Melanio Elvis Balayan, itong legal counsel ni Kibuloy. Maraming legal counsel to si Kibuloy maraming, kahit yung mga vloggers nga, ibang vloggers, nag-aabogado na kay Kibuloy Yan, Marami dyan, kala mo kung sino magsalita pero wala namang alam. Pero kung mag-abogado kay Kibuloy, daig pa etong mga totoong abogado. So ito, Attorney Melanio Elvis Balayan confirmed that they received the show cause order at exactly 11:10 in the morning of Wednesday, March 13, 2024. Yan, at sabi niya, to my mind, pag na-receive ko na yon, so as counsel on record, tatakbo na yung 48 hours. So kung natanggap niyo yun ng 11:10 in the morning, Wednesday 13, so 48 hours, that is 2 days. So 14, 15. 14, 15. March 15. Pero hindi ko lang alam kung ano to kung yung Saturday, Sunday kasama. Anong date pa ngayon? 17. 16. Hindi dapat nung 15, sinagot na ito. So, ngayon, ewan ko lang kung nasagot na, pero ang sabi nila, i-deliberate nila yan, pag-uusapan nila at sila naman ay mag-comply dito sa show cause order at definitely all options are open. Yan yung sabi ng kanilang abogado. Itong order mga kababayan ay pinirmahan ni Senator Riza Hontiveros at inaprubahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sabi ni Hontiveros, she will determine if Kibuloy's explanation will suffice. Yung show cause order ay through any form of communication, kahit written. So kung katanggap-tanggap by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Ibig sabihin, para tanggapin ng Senado yung kanilang sagot, yun nga, milagro na lang daw. Sabi ni Senator Hontiveros. Pero kung hindi ka tanggap-tanggap and all indications so far would show, yan, para naman lahat naman lahat ng nakikita ngayon, mukhang lahat po ng indications would so far would show there is no accepted reason na hindi siya pa-appear dito, yan sa Senado. Then isasagawa na yung pag-aresto sa kanya. So, malamang ito, hindi magpakita. Kasi, aarestuhin pala.
di ba sinabi niya doon sa kanyang speech, di ba nag-speech ito, sabi niya hindi siya harap, maglalaban daw siya ng mga pula nandun sa kulungan doon sa ano, pinagtataguan niyang bato. Pero to lately nagpakita nandun sa ano, kanyang lugar kasama yung mga ano, mga abogado niyang Blagos. At mukhang ano mukhang nag-hire pa sila ng iba. Kasi meron akong naririnig Talagang matindi ang laban nila at nagpaparami sila kaya marami na naglalabasan na ano, na nagmamagaling. Alright, so yan mga kababayan. Eto kasi nga issuance ng show cause order mga kababayan ay dahil dun sa failure ni Senator Robin Padilla na ma-produce yung nagpapirma. Nagpapirma itong kaibigan ni ni Kibuloy, itong si Robin Padilla. Hindi siya nakapag-produce ng 8 panel member signatures para sa kanyang written objection dito sa contempt ni Ontiveros, yung ruling ng contempt ni Ontiveros versus Kibuloy. O doon sa 14 members ng Senate Committee on Women, ang pumirma lang mga kababayan, ito ay mga pumirma para harangin itong contempt order. Walang iba, syempre, itong kanilang tagapanguna, yung nag-initiate ng pirma-pirma, Senator Padilla. So ang pumirma ay Amy Marcos, Christopher Bongo. Ito mga naman to mga talagang expected na Christopher Bongo. Alam mo naman, tropa yan Davao Boys ito So, ito si Cynthia Villar naman, sa Mark Villar, nakakagulat lang yung kanilang reason bakit sila sumuporta kay Kibuloy. Sabi kasi nila, close friend. Ibig sabihin, talagang malapit sila dito kay Kibuloy. Yung itong si Kibuloy, malapit naman sa kanilang pamilya, kaya pinagtatanggol niya. So, anong nangyari, personal interest, more on public interest ang siniserve na itong mga bilyar na ito. Kaya sana wag natin kalimutan etong mga pangalan yan na mas kumakampi dun sa sa akusado kaysa dun sa nag-aakusa. So, etong iba na hindi naman pumirma ay according sa kanila, Kibuloy should appear before the Senate. Sino-sino ba yan? Ontiveros, Nancy Binay, Pia Cayetano, Grace Po, Raffy Tulfo, JB Ejercito. Nung una si JB Ejercito nakapirma Pero siguro nahimasmasan. Binawi yung kanyang pirma. Kasi masisira siya. Atras si JB Ejercito. So, meron siyang sulat, binabawi niya yung pirma. So, iyak ngayon si Robin Padilla. Sino pa hindi pumirma? Loren Legarda, Joel Villanueva at si Aquilino Coco Pimentel III. Yan mga kababayan. Yung mga senators na kumbaga okay lang sa kanila na paharapin si Kibuloy kasi wala namang problema Mas maganda nga yung humaharap para ma-explain niya yung side niya kung wala siyang sala. O di makakalaya siya. Kasi minsan kasi alam niyo kapag hindi ka nakikipag-cooperate sa gobyerno, sa batas, tinatakbo mo yung batas, iisipin ng tao, guilty ka. So, para hindi isipin ng tao na guilty ka, dapat humarap ka. Di ba? So, eto namang si De La Rosa, na hindi naman kasama dito sa komite, nagpahayag din ng kanyang suporta dito kay Kibuloy. Alam niyo naman mga Davao Boys to it's So, bakit daw sila umattend doon sa, di ba, nagkaroon ng pro-Kibuloy protest niya sa Maynila. O sabi niya, pumunta kami doon bilang kaibigan ni Pastor Kibuloy. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang kasalanan sa mga akusasyon na pinaparatang sa kanya. Bahala na ang korte dyan. Ayan mga kababayan. Ayan Ito pakita ko lang sa inyo. Ayan. Kaibigan lang tayo. Kapag kaibigan, mga kababayan, kahit mali, kakampihan. Tama ba yun? Di ba? Paano na lang kung lahat kaibigan mo at nasangkot sa mga krimen, sa mga katulonggisan sa gobyerno, ibig sabihin kakampihan mo? So, ibig sabihin lang, self-interest ang siniserve ng mga ito, hindi yung public interest, na yun dapat ang kanilang gagawin kasi yan ang mandato sa kanila
ng konstitusyon ng Pilipinas. Yun po yung ano eh, nakasulat sa batas. Kaya kapag ikaw, ang sineserve mo yung sarili mong kapakanan lamang, self-interest mo, ibig sabihin, sinusuway mo ang batas, hindi ka sumusunod kasi hindi yun yung mandato mo. Di ba? Sabi tayo ng sabi na susundin natin ang batas, ito ang foundation ng Pilipinas, tapos sasawayin mo. Ikaw mismo, mambabatas ka, sinasaway mo yung batas. Kasi once na ang pangunahin mong layunin sa paglilingkod self-interest more than public interest. So binabaliwala mo yung mandato sa iyo. Ibig sabihin sinusumay mo yung batas. Oh. Kaya ito nakakatawa, kaibigan lang tayo. 'Di ba? At sabi ni Baton de la Rosa, safe siya rito kung arestuhin siya kasi andyan ng Sergeant at Arms. Aalagaan siya dito kung magpunta siya dito, sabi ni Senator Bato. So, VIP treatment to malamang. Kasi hindi sanay ito sa hirap si Kibuloy eh. Yayamanin to. So, kaya lang, baka malungkot. Kasi walang magna-night duty dyan sa Senado. Di ba? At isa pa mga kababayan, ito may gusto kong parinig sa inyo kasi nagsalita si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa sa pagkakalabas ng show cause order at nabibinbing pag-aresto kay Kibuloy. Ito yung sabi ni Sara Duterte mga kababayan, pakinggan po natin. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga, sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait. Wow! Meron pa talagang biblical verse. Ikaw na. Saludo ako. Gumagamit na sila ng mga biblical verse. At inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis, at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Syukran. Alright. Mga kababayan. Ayan mga kababayan, palakpakan natin VP Sara Duterte. Ayun, narinig natin yung sinabi niya tungkol sa nabibinbing pag-aresto kay Kibuloy. Pero ito naman si Senator Ontiveros, may banat. Sinagot 'yan ni itong patutsada ni Sara Duterte, isinagot ni Ontiveros. So sabi ni Senator, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman sa batas. And political. Again, basahin niya yung resolution na aming dinidinig. Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at minor de edad sa kamay ni Kibuloy. Nasa ng political daw. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang issue rito,
Yung yung grievous offenses laban dun kay Kibuloy dito sa mga sa mga inabuso niya mga babae at mga minor de edad. So ang problema ginagamit ng ilan etong issue kay Kibuloy at sila ang sila ang sila ang gumagamit ito para gawing political yung issue. Hindi yung mismong yung issue yung problema Sila mismo ang gumagawa ng ng kwento-kwento, ginagawa nilang political. Binabaliktad ngayon nila. Sinasabi political daw yung issue. Hindi political 'yan. Sagutin niya etong mga grievous offenses na binibintang sa kanya. 'Di ba? Sabi pa ni ni Ontiveros, sana doon na lang at sa kabuuang problema at pangangailangan ng ating education system. Dapat doon ka mag-concentrate bilang sekretary ng DepEd. Sabi ng Ontiveros, doon ka mag-focus. Yung lakas mo, doon may focus. Yung iyong enerhiya, i-focus mo in resolving country's educational woes. Yung problema at pangangailangan ng ating education system, doon ka mag-concentrate. Kasi hanggang ngayon daw, ito ay nasa crisis pa rin. Parang sinasabi ng Ontiveros, nakikisaw-saw. Ka dyan Vice President ka, gawin mo yung trabaho mo. Hindi ka hinalal ng bayan para makipuli-politika. Gawin mo yung trabaho mo. Sayang pinapasahod sa'yo ng taong bayan. Laki-laki ng sahod niya. Gawin niyo yung mga trabaho ninyo. Ang dami na huwag ka na makisama kasi ang dami na. Yung halos buong pamilya mo nandiyan na para kalabanin si yung administrasyon Marcos diba? Sinasabi, issue raw kay pinag-initan daw ni Marcos. Ang layo naman, wala namang kinalaman si Marcos dito sa kaso ni Kibuloy Ito ay tungkol dun sa mga inabuso niya ng mga kabataan at mga minor de edad. So, sabi ni Ontiveros, etong pangangailangan at problema sa education system yung kanyang pagtuunan ng pansin kasi hanggang ngayon nasa krisis. Doon na lang niya ibaling ni Vice President ang mga enerhiya niya. Sa halip na depensahan niya ang isang Kibuloy na nang-aabuso pa nga sa mga bata at mga estudyante nito. Yeah. Mas kinakampihan pa talaga yung nang-aabuso kaysa dun sa naabuso. Ay yung mga naabuso, mga estudyante. Di ba? Mga minor de edad ng mga estudyante na under dito sa sa DepEd. Kasi pag estudyante under ng DepEd yan, ngayon sino ba sekretary ng DepEd? Di ba si Sara Duterte? So dapat mas focus ka dun sa pagpoproteksyon dun sa mga bata na inaabuso, hindi dun sa nangaabuso. Kaya sinupalpal mga kababayan. Ni Ontiveros, Senator Ontiveros, etong si Sara Duterte. Kasi sa totoo lang, dapat talaga unahin niyo muna yung trabaho ninyo. Politika, darating naman yan. Pero pinakamaganda talaga, unahin yung trabaho nyo. Sayang pinapasweldo sa inyo ng taong bayan. So ilang mga kababayan, subaybayan natin kung ano mangyayari dito kay Kibuloy na talaga na mga ang daming sumusuporta. Alam na kung bakit. Marami nag-aabogado, kahit mga vloggers nag-aabogado na rin. Na mas kinakampihan etong inaakusahan more than doon sa nag-aakusa na unang-una meron namang basihan di ba? Kasi unang-una hindi ka naman kakasuhan kung walang probable cause. So ibig sabihin kaya ka nakasuhan dahil may probable cause. May nakita silang dahilan kaya ka dapat kasuhan. Pero mga friends, mga kaibigan, kaya hinaharang nila. So lang yan, mga nakabisit na nangyari dito sa atin na imbis na sa tama tayo kumakampi, doon pa tayo kumakampi sa mali. Nakakalungkot mga kababayan. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.